Guys, anong petsa na? November 30 na ngayon, mahigit isang buwan na mula ng pangunahan ni Justin Brownlee ang gilas para sungkitin ang gold medal sa Asian Games at isang linggo pagkalipas ay sumunod na ang report na bumagsak si JB sa anti-doping test. Pero anong balita na? Hanggang ngayon ay wala pa rin ang hatol ng FIBA. Kaya nga si Tony Bishop muna para sa Hinebra. So far ay maganda po ang performance ng mga import na naglaro na dito sa Commissioner's Cup at mas magiging magandang conference sana ito kung natuloy ang unang plano na muling sasali ang Bay Area Dragons. Mapapalaban sana ng husto ang tropa ni Brian Goorjian. Bakit nga ba biglang binuwag ang kupunang ito na nagpahirap sa Barangay Hinebra sa nakaraang Commissioner's Cup? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, inuulan po tayo ng mga tanong kung ano na ba talaga ang sanksyon na ipapataw kay Justin Brownlee. Maging si Coach Tim Cone ay nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring balita tungkol sa sanction na kailangang harapin ng Hinebra resident import. Maraming nanghihinayang na hindi makapaglalaro si Brownlee ngayong Commissioner's Cup kung saan ay siya rin ang nanguna sa Hinebra para sungkitin ang kampyonato noong nakaraang taon. Malungkot din ang Hinebra coach na wala ang kanilang resident import para tulungan silang ipagtanggol ang kanilang corona. Pero hindi rin naman matatawaran ang kalibre ng replacement import na kinuha ng Gin Kings. Walang iba kundi ang dating import ng Meralco na nakalaban na nila sa Championship Series. Bakit si Tony Bishop ang napili ng Hinebra coaching staff bilang replacement ni Brownlee? Paliwanag ng Hinebra coach, si Tony Bishop daw agad ang kanilang naisip na replacement sa harap ng posibilidad na mapapatawan nga ng suspension si Justin Brownlee. Pwera sa elimination round, 6 na beses nilang nakalaban sa final si Tony Bishop. At sa loob ng 6 na beses na pakikipagbakbakan nila sa noon ay Meralco import, ay nakita raw nila ang strongest and weakest point nito sa loob ng playing court at dagdag pa ng American coach, alam daw nila na magkukumplement sa laro ng Hinebra locals ang galawan ni Bishop. Sa November 17 pa ang unang laro ng Barangay Hinebra, araw po ng Biyernes yan. Unang test kung magkiklik ba si Tony Bishop bilang Hinebra import. Nagkaroon ng sapat na panahon ang Gin Kings sa kanilang team practice para mapamilyarize si Tony Bishop sa system ni Coach Tim Cone. Kaya hindi na masyadong magkakaroon ng problema ang team chemistry. Maagang nagpapasiklab ang mga import ng ibang team dito sa Commissioner's Cup. Impresibo si Tyler Bay ng Magnolia na so far ay nagtala ng straight double-double sa kanilang dalawang unang laro. 31 points and 20 boards laban sa TNT and 30 points and 16 boards naman laban sa Phoenix. Si Binky Joyce naman ng Northport Batang Pier kahit pinakamaliit among all imports sa height na 6'4 ay nagpapakita rin ng husay. Sa tulong niya ay may 2 panalo na ang Batang Pier. Mahusay rin ang import ng Rain or Shine na The John Summers pero inaalat ang team ni Coach Yang Yao. Wala pa silang panalo sa 2 laro. Ilan lamang ang mga yan sa mga import na maagang nagpapakitang gilas pero ang marami ay nakaabang pa rin kung ano ang ipapakita ni Tony Bishop bilang import ng pinakapopular na team sa PBA. May napatunayan na siya bilang dating import ng Meralco. Nabitbit niya sa finals ang Bulls, natalo nga lang sila sa Barangay Hinebra. Ngayon ay kakampi na niya ang mga mag-aala. At inaabangan nga ng mga fans kung magkiklik ba si Tony Bishop sa Hinebra. Hindi lang sa taas ng score at rebound susukatin ang husay ng isang import, kundi sa abilidad din nitong akayin sa panalo ang kanyang team. Hindi naman high-scoring import si Justin Brownlee, ngunit naaakay niya ang kanyang team sa panalo dahil nai-involve niya sa laro ang kanyang mga kakampi na nagbigay na sa kanila ng 6 na kampyonato. Magaling ang isang import kapag napagmumukha niyang magaling ang kanyang mga kakampi. Ngunit hindi pa man nakapaglalaro bilang Hinebra player, kay Tony Bishop ay mababakas din ang kababaang loob o humility na tulad ni Brownlee. Napaka-humble niyang sinabi, gusto niyang makausap ng personal si Justin Brownlee para humingi ng advice kung paano makakatulong sa Gin Kings.
Mataas daw ang kanyang respeto kay Brownlee dahil alam daw niya kung gaano kalaki ang nagawa nito sa team ng mga mag-aalak. Liban sa talk and text na malaki ang inihina kumpara noong nakaraang Governor's Cup dahil sa injury sa mga players at ng problema kay Mikey Williams, halos lahat ng team ay lumakas ang lineup. Kaya nga inaasahan na magiging makulay ang conference na ito. Pero higit sana magiging exciting ang Commissioner's Cup na ito kung natuloy ang paglahok o pagsali ng Bay Area Dragons. Matapos makipagdikdikan sa Hinebra ng 7 laro sa Best of 7 Final Series last year, binalasa ni Coach Brian Goorjian ang kanyang team. Lalo niya itong pinalakas sa pagdadagdag ng mga bagong players dahil gusto talaga niyang maresbakan ang tropa ni Coach Tim Cone. Kasado na ang lahat sa pagbabalik ng Bay Area Dragon, ngunit nagulantang ang buong team kasama si Brian Goorjian nang biglang i-disband ang team na pag-aari rin ng East Asia Super League. Conflict of interest, unang reason ng mga opisyalis ng East Asia Super League, may sarili na raw kasi silang liga ay may sarili pa silang team. Pero ang mas tunay na dahilan ng pagka-disband, pera. Nahirapan ang team owner sa high maintenance cost ng team. Unang-una na, may dalawa silang former NBA player na import nang una silang sumali sa PBA, sina Miles Powell at Andrew Nicholson. Tapos ay nakatira pa ang buong team at ang buong staff sa isang napakagandang hotel sa BGC. Narindi sa gastos ang team owner. Nakapanghihinayang na nadisband ang Bay Area Dragons. Mas maiinit na basketball game sana ang mapapanood ng mga PBA fans. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Wendell Bagsak, Michael Vicente, Rico Nicanor Factor, Alvin Katakutan, and Michelle Alde, Joel Atienza, Rosemary Juan, Michael Ocampo, Mohamed Noor Kalangin, Edwin Gardon, at si Lagayan Abdulhan. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.